KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. Hello mga master at mga lodi. Maraming salamat po sa suporta. Tere na sa karugtong ng ating kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Kabanata 3481-3490. Tagalog Translator, Andy Dors. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela, Kabanata 3481. Ang napakalaking presyon ng kaluluwa ay walang alinlangan na isang nakamamatay na sakuna para sa mga bilanggo na naging normal na tao. Sa isang iglap, hindi mabilang na mamamayan ng Witch Beast Kingdom ang nahulog sa lupa at samuka ng dugo. Si Princess Bea at ang White Flare ay bumagsak sa lupa sa sakit. Sa kabilang banda, ang 13 planeta sa loob ng katawan ni Alex ay bumuo ng ilang uri ng mahimalang orbit na lumalaban sa gayong matinding pinsala. Higit pa rito, naramdaman niya na ang lakas ng pagsupil ng kanyang katawan ay nanghihina. Pinabawi niya ang kanyang lakas, ngunit sa sandaling iyon, kailangan niyang magpanggap na wala siyang kapangyarihan, nahuhulog sa lupa tulad ni Bea at ng iba pa. Paano kung ikaw ang prinsesa ng Witch Beast Kingdom? Paano kung royalty ka? Dahil nasa piitan ka na ito, huwag na huwag mong isipin na lumabas. Inihagis ng warden si Alex at ang prinsesa sa isang selda. Tungkol naman sa White Flare, ngumisi ang lalaking iyon. Nagkataon lang na gusto ng kapatid ng asawa ko ng coat na gawa sa White Flare. Dumating ka sa tamang oras. Imposible. Ang kakaibang Snow White Beast ay namangha. Gusto nitong makatakas ng direkta, ngunit ang lakas nito ay napigilan ng buo, kaya hindi ito naiiba sa isang alagang hayop. Yung lalaking yon. Smacked its head. Kayong mga lumagpas sa linya. Tigaw ni Princess Bea. Bagamat hindi niya lubos na kilala ang White Flare na ito, nahuli sila sa daan. Nakapagtataka, walang ginawa ang mga ekspertong iyon na nagpapatrolya sa Golden City, ngunit pinatay ito ng isang hamak na warden matapos itong makapasok sa selda na ito. Tinalupan ng lalaki ang balahibo ng puting flare sa harap ni na Alex at Bea. Lumingon ang lalaking iyon at tumingin kay Bea habang nagmumura, "Princess, it will be your turn soon." Napuno ng mamamatay tao na vibes ang mga mata ng lalaking iyon. Pagkatapos, casual niyang itinapon ang bangkay ng White Flare na may balat sa tabi at naglakad palabas bitbit ang balahibo. Ang mga mata ng mga hayop sa hola ay nagalab sa galit, ngunit hindi sila nang ahas na lumaban. Umupo si Prinsesa Bea sa lupa at bahagyang wala sa isip. Papatayin nila ako. Siguradong papatayin nila ako dahil malalantad ang pangyayaring ito kapag binitawan nila ako. Itatago lang nila ang pangyayaring ito sa pamamagitan ng pagpatay sa akin. Hindi, ako ay isang royalty ng Zerefim. Hindi lang nila ako papatayin, kundi tiyak na makihalubilo sila sa aking laman at kaluluwa. Naguguluhan, nagtanong si Alex, makihalo sa iyong laman at kaluluwa. Ano ang espesyal sa iyong Zerefim clan? Sumulyap si Princess Bea sa kanya. Foolish human. Wala kang alam tungkol sa Golden City. Tirichet asterisk S. Sa Inquisition Hall. Dumating ang pinunong nakahuli kay Alex at ang iba pa upang makilala ang isang lalaking may mahabang puting buhok. Nakasuot siya ng maningning na opisyal na uniforme at humiga sa isang sopa na gawa sa balahibo ng White Flare. Sa likod niya ay ang dalawang batang babae, maganda, sexy, at makulit na babae, na minamasahe ang kanyang matipunong kalamnan. "Sir, nahuli po namin ang isang purong tao na walang marka ng Golden City." "Ha? Isang purong tao? Bakit mo ako lalapit at tatanungin? Kalagkarin mo siya para isagawa ang soul illumination at magiging malinaw ang kanyang pagkakakilanlan." "Opo, sir. At isa pa, sabihin mo na dali. Huwag mong gambalain ang pahinga ko. Nahuli namin ang prinsesa ng Witch Beast Kingdom nang hindi sinasadya." "Ano?" Biglang tumayo ang Inquisitor. "Fool. Malalagay tayo sa malalim na gulo kung dadalhin mo ang Witch Beast Royalty." Sinabi ng lalaki, "Sir, ito ang pinakabatang prinsesa ng Witch Beast Kingdom."
Marahil ay hindi pa siya sumailalim sa seremonya ng pagtanda. Malamang hindi alam ng Witch Beast Kingdom ang tungkol dito. Hindi ko siya nahuli. Someone from Bloodlust Shrine na gustong hiramin ang Zeraphim bloodline. Teka, kakasabi mo lang na bata pa siyang prinsesa na hindi pa sumasailalim sa coming of age ceremony, di ba? Oo. Well, hindi natin pwedeng isa publiko ang bagay na ito. Wala rin tayong paraan para palayain siya. Paano ito? Dapat kang pumunta at dalhin ang prinsesang iyon ng palihim. Kalimutan mo na. Ako na mismo ang pupunta doon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3482. Nakakulong sa iisang selda, walang magawang nagkatinginan sina Alex at Princess Bea. Hoy, bakit mo ako tinititigan? I just wanted the... So what? You are stupid, after all. Kung hindi mo sinubukang pumasok sa force field at mabilis na tumakbo, hindi sana tayo makulong dito. I will glare at you. I will glare at you to death. Pinandilatan ng prinsesa si Alex gamit ang mabangis na mga mata. Subukan mo ulit akong titigan. I will glare at you, so what? Bam! Tinuntok ni Alex ang prinsesa. Sa tenga. Dapat talon si Bea at may kakaibang ekspresyon na para bang nahawakan niya ang pinaka-sensitive spot niya sa katawan. Ang hiya, galit, at kung ano-ano pa ang umusbong sa loob niya. The asterisk starred. Idiot. Basura. I was glaring at you. Bakit mo tinamaan ang tenga ko? Sagot ni Alex, nakikita kong gumagalaw ang tenga mo palagi. Nakakainis sila. May sakit ka ba sa tenga? May sakit ka sa tenga. Doktor ako. Baka makatulong ako. Maayos na ang tenga ko. Huwag mo akong kausapin, the asterisk starred ka. Huwag mo nga akong kausapin kung may mangyari. Napasigaw si Prinsesa Bea sa pagkabalisa. Nagkibit balikat si Alex bilang pagsang-ayon. Ang 13 bituin sa loob ng kanyang katawan ay bumubuo na ngayon ng kakaibang porma sayon. Ito ay kakaiba at kasabay ng ilang mahiwagang batas sa mundo. Nang ibigay sa kanya ni Hailey ang 13 bituin na ito, minsan ay sinabi niya na maaari siyang pumunta at tulungan siya pagkatapos niyang lubos na maunawaan ang kanilang misteryo. Sa ilalim ng larangan ng espesyal na puwersa ng Golden City, kakaibang nagbago ang 13 bituin na ginagawang ngayon ang pinakamagandang oras upang pag-aralan ito. Umupo siya sa isang sulok, nahuhulog ang kanyang isip sa pagmamasid at pag-unawa sa pinagdaanan ng 13 bituin. Nadama niya na sila ay mahiwaga at hindi mahuhulaan na may tiyak na kalooban sa dilim. Ang ganoong kalooban ay hindi pagmamayari ng mga normal na tao, mga Diyos o isang individual na powerhouse, ngunit kumakatawan sa ilang uri ng pinakamataas na landas ng Diyos, ang iyan ng sansinukob, at mas advanced na mga pangunahing batas. Gayunpaman, ito ay palaging nakakubli at hindi maabot tulad ng pagtingin sa mga bulaklak sa fog o nanonood ng buwan sa tubig. Passive na tumakbo sila ngayon. Sa totoo lang, self-conscious na sila. Ito rin ang ginawang proteksyon sa akin ni Hailey. Higit sa lahat, paano ako magmamanyobra sa kanila. Ang 13 bituin ay katulad ng 9 na planeta sa solar system. Ang bawat bituin ay independyente, ngunit mayroong ilang uri ng ugnayan sa kanilang mga sarili. Nagbago ang mga batas habang nagbago ang oryentasyon ng pag-ikot. Bukod dito, lahat ng bagay sa bituin ay nagbabago din. Teka, bakit parang ilang klaseng? Naiintindihan ni Alex ang mga pagbabago sa 13 bituin. Ayaw ni Prinsesa Bea na makipag-usap muli kay Alex noong una, ngunit siya ay labis na nainis pagkaraan ng ilang sandali. Wala siyang magagawa habang nakakulong sa selda na walang pagkain at inumin. Hoy! Nagkusa siyang kausapin si Alex. Gayunpaman, hindi kumikibo si Alex. What's the big deal? Kung hindi ka magsasalita, baka habang buhay ka na lang tumigil sa pagsasalita. She really didn't know what to do.
Gusto niyang humiga at magpahinga, ngunit ang maruming selda ay magkaiba sa malambot na kama ng palasyo na karaniwan niyang tinutulugan. Paano siya makakatulog? Noon ay muling bumukas ang pinto sa piitan. Hindi ito ang dating warden sa pagkakataong ito kundi isang lalaking nakasuot ng itim na roba. Sa sandaling siya ay pumasok, isang layer ng mabangis na kapangyarihan ng pag-iisip ang bumahalot sa buong piitan. Oh, the asterisk man. Inaantok na ako bigla. Ano ang nangyayari? May mali. Kakaiba ang lalaking nakasuot ng itim. Ito ba ay mental interference? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3483. The Asterisk Man. Ano ang sinusubukang gawin ng matandang geezer na ito? Ang mga tao sa piitan ay umuungal, alam nilang may mali. Gayunpaman, hindi nila napigilan ang kanilang paglilinang na naging sanhi ng mabilis nilang pagkakoma. Si Prinsesa Bea, na nakakulong kasama si Alex, ay walang pagbubukod. Pagkatapos humikab, diretso siyang nahiga sa lupa na kinamumuhian niya at nakatulog. Nasa proseso ng pagliliwanag si Alex noong una, ngunit naramdaman niya ang kakaibang ritmo ng pag-iisip na biglang lumitaw sa piitan. Sa oras na ito, matagal na niyang nabawi ang kanyang paglilinang at ganap na malaya mula sa pagsugpo sa larangan ng puwersa ng Golden City. Ang misteryosong enerhiya na iyon ay tila binaliwala ang kanyang pag-iral ng direkta. Kaya naman, ang impluwensya sa isip ng lalaking nakasuot ng itim ay hindi gaanong epekto sa kanya. Ito ay lahat maliban sa paglalaro ng bata sa harap ng kanyang napakalaking dagat ng kamalayan. Kahit na, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Sa katunayan, naisip ni Alex na sinabi ni Grand Emperor Rowan na nawalan siya ng pakikipag-ugnayan sa kanyang ninuno, si Blaine, sa Mist Valley noon. Nagkataong may kakaibang gininto ang lungsod ang umiral sa lugar na ito, kaya maaaring ang kanyang ninuno ay nasa lugar na itong lungsod. Sa katunayan, ito ay isang pagpapala mula sa kanyang ninuno na siya ay pinamamahalaang lumago sa isang lawak. Ngayong nalaman na niya ang balita tungkol sa kanyang ninuno, kailangan niyang imbestigahan ito anuman ang mangyari. Sa pagkakataong iyon, nagkunwari siyang nahipnotismo at patagang bumagsak sa lupa. Laking gulat niya, ang lalaking nasa labas na nakabalot ng itim na roba ay dumiretso sa kanyang selda at siya binuksan ang mabigat na pinto ng selda. Hinahanap ba niya ako? Nakatuon si Alex sa aksyon ng bisita na tahimik, medyo kinakabahan. Pagkatapos, napansin niyang hindi siya pinansin ng bisita, sa halip ay nakatutok siya kay Prinsesa Bea. Narinig niyang bamulong ang lalaki sa sarili, hehe. Siya talaga ang prinsesa ng Witch Beast Kingdom, ang tagapagmana ng pinakapuro Zerefon bloodline. What a bargain for me. Nakangiti ang lalaking iyon habang hinuhubad ang itim na damit. Kitang-kita siya ni Alex gamit ang banal na mata na nakatago sa dagat ng kanyang kamalayan. Ang taong ito ay nakasuot ng maningning na uniforme na may bahagyang chubby figure at puting buhok. Mukha siyang 50 taong gulang na lalaki. Gayunpaman, ang kanyang mga kalamnan sa katawan ay mahusay na binuo. Inubad niya agad ang kanyang damit at naging hubad na hubad. Holy crap! Ano ang sinusubukang gawin ng matandang geezer na ito? Ang kanyang layunin ay napakalinaw. Naalala ni Alex na minsang sinabi ni Bea na may makihalubilo sa kanyang laman at kaluluwa dahil may royal bloodline siya ng Zerefon clan. Ngayon, sa paghusga sa pamamagitan ng kanyang itsura ay parang hindi siya nagsisinungaling. Isang walang hiyang matanda ang talagang nakipagtalik sa kanya. Rip. Pinunit ng lalaki ang jacket kay Princess Bea gamit ang isang kamay. Oh no. Ang mga maharlikang babae ay masustansya. Hindi ito nakita noong suot niya ang maluwag na damit. Punit-punit na ngayon ang damit niya, lantad ang corset sa ilalim nito. Maaliwalas ang laki ng katawan niya sa isang tingin. Bagamat isa pa siyang lolita, nasa kanya ang lahat ng dapat na mayroon siya, at mas malaki sila kaysa sa normal na tao. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang habang sinabi niya, napakabata ng katawan, isang purong bloodline ang angkan ng Zerefem.
Pagkatapos makihalubilo sa kanyang laman at kaluluwa, dapat kong maibalik ang aking kabataan. I'm really looking forward to this. Nakita ni Alex na tatanggalin na ng matanda ang huling piraso ng damit kay Prinsesa Bea at makamit ang kanyang layunin, at pagkatapos ng 2 segundong pag-aalinlangan, nagpa siya si Alex na iligtas ang dalaga. Nasa loob siya kahit hindi mabait, ngunit ang pagkakakilanlan ng prinsesa ng Witch Beast Kingdom ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya. Rip. Kumalaw si Alex nang hawakan ng lalaki ang damit ni Bea at sinimulan itong punitin. Nangyari ito noong napakababa ng pagbabantay ng lalaki. Malamang hindi niya inaasahan na babalik si Alex sa kanyang cultivation. Pagkatapos, isang liwanag ng espada ang kumislap sa sandaling iyon. Tinusok ng matalas na labahan na Immortal Butcher ang likod ng ulo ng lalaki at lumabas sa kanyang noo. Ang Berserk Witch at binasag ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang kaluluwa na humantong sa kanyang ganap na kamatayan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3484. Whoosh. Ang puting buhok na Inquisitor ay nagkapira-piraso, ngunit sa oras na ito, isang malambot na gininto ang liwanag ang lumabas mula sa kanyang kaluluwa. Naanod ito at akmang lalabas. Nagulat si Alex habang iniisip, ito ba ang imprint ng pagkakakilanlan na nakatanim sa lahat sa Golden City? Dali-dali niyang hinampes ang isang alon ng banal na liwanag, sinusubukang makuha ang gininto ang pagkakakilanlan nito na nakatatak dito. Ang resulta ay hindi inaasahan. Ang selyo ng banal na liwanag ay ganap na hindi tumutugon sa imprint dahil ito ay hindi maabot. Nang makita ni Alex na malapit nang lumutang palabas ng kulungan ng gintong imprint, isang kapritsyo ang sumagi sa kanya. Pagkatapos ay hinarang niya ang gintong imprint sa kanyang katawan. Nasa loob ng kanyang katawan ang pagbuo ng blueprint ng 13 bituin. Maaaring labanan ng bagay na ito ang kapangyarihan ng force field sa labas ng Golden City. Kaya naman, naniniwala siya na hindi dapat maging problema ang paggamit nito upang makuha ang imprint na ito. Gaya ng inaasahan niya, tumigil ang imprint na iyon matapos niyang harangan ito ng kanyang katawan. Tinakpin ito ni Alex ng dalawa niyang kamay. Napatingin siya sa magulo. Sa katunayan, ang kalahating hubad na si Princess Bea sa lupa. Ang puting buhok na Inquisitor ay ganap na hinuberen si Prinsesa Bea sa huling sandali, na nagpapakita ng kanyang kahangahangang figure na hindi tumugma sa kanyang edad. Lumapit si Alex kay Prinsesa Bea habang hawak ang gintong imprint bago ito idiniin ng husto sa dibdib ni Prinsesa Bea. Pagkatapos ng inspection, nakumpirma niya na ang imprint ay pumasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, nakaligtaan niya ang isang bagay. Sa sandaling pumasok ang imprint sa katawan ni Bea, tila nawala ang pagpigil ng Golden City sa kanyang katawan. Ang kanyang paglilinang ay kasunod na naibalik. Pagkatapos noon, binuksan niya ang kanyang mga mata at nagising pataas. Pagmulat pa lang niya ay nakita niya si Alex sa malapitan. Pagkatapos, nakita pa niya ang magkabilang kamay ni Alex na nakadikit sa kanyang dibdib. Matingkad ang sense of touch na para bang hindi siya nakadamit. Sa sumunod na segundo, tumili si Prinsesa Bea. Itinaas niya ang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Alex. Mabilis na napaatras si Alex at naiwasan ang buong lakas na suntok ng babae. Nabigo si Prinsesa Bea na tamaan si Alex, kaya agad niyang tinakpan ang kanyang katawan at nagmura ng malakas, "Tao, ikaw ay hamak, walang hiya, madungis na kontrabida. Ano ang ginawa mo sa akin? Masyado mo akong naiinis. How dare you remove my clothes at pagsamantalahan ako, ginamit ang iyong malikot na mga kamay samantalang nakatulog ako. Papatayin kita." Tigaw ni Prinsesa Bea, ngunit ngayon ay nakahubad na siya. Paano niya siya papatayin? "Itapon mo ang damit ko." Tigaw ni Princess Bea. Pinulot ni Alex ang kanyang damit at ibinato sa kanyang ulo bago sinabing, "It's not what you imagine. I didn't take off your clothes." Ginawa niya sabay turo sa katanghaliang gulang na lalaki na nakarete. "He wants to mingle with your flesh and soul, at iniligtas kita."
Ang bangkay ng puting buhok na Inquisitor ay ang pinakamahusay na ebidensya. Higit pa rito, ang Inquisitor na ito ay naghubad na ng kanyang mga damit na may maliwanag na layunin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Prinsesa Bea, kahit natanggalin niya ang kanyang damit at gustong makisalamuha sa aking laman at kaluluwa, siya ay patay na ngayon. Bakit mo inilagay ang iyong mga kamay sa aking dibdib? Nais mo ring pagsamantalahan ako, tulad niya. And you did it. Kinaway-kaway ni Alex ang kamay niya. Wala ka na bang ibang maisip maliban dito? Lahat ng nasa kulungan ay nahihipnotismo, pero bakit gising ka? Tsaka, hindi mo ba napansin na may kakaiba sa pagsampal mo sa akin kanina? Galit na tanong ni Bea, anong pinagkaiba? Yung sampal ko. Ha? Tama. Paano ko na-recover yung cultivation ko? Bakit hindi ka nawala ng malay? Napatay mo ba tong lalaking to? Sa wakas ay natauhan na si Bea at sandamakmak na tanong. Mabuti pa magbihis ka muna. Hindi ako interesado sa bata na katulad mo. Sabi ni Alex. Gayunpaman, ang figure na ito ay tiyak na hindi pag-aari ng isang bata. Masasabing precocious siya. Ungol ni Bea. Nang gusto niyang isuot ang kanyang mga damit, napansin niyang punit-punit na ang lahat. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3485. Hindi na maisuot ang mga damit. Wala ka bang damit sa storage ring mo? Nahuli ako. Wala man lang akong magical treasure storage. Sige. Walang magawa, hindi napigilan ni Alex na kumuha ng isang set ng mga damit mula sa kanyang imbakan na mahiwagang kayamanan at ibigay ito sa kanya. Ha? Black pantyhose. Cutout panty. A low-cut sleep dress. Ikaw. Lalaki ka ba? How dare you carry around these strange clothes na ikinahiyang suotin ng mga babae? Isa kang perverted na tao. Inawi ni Alex ang mga damit. Ito ang mga damit ng asawa ko. Tila ang pinakakaraniwang damit sa ating mundo. Aba, galing ka sa best kind. Normal lang na hindi ka nagsusuot ng damit ng tao, kaya ikaw ay maaari mo lang isuot ang iyong orihinal na damit. Anong beast kind? UB asterisk starred. I have the noble bloodline of the Seraphim clan. Hiyap din ang mga witch beast. Ikaw. Ibigay mo sa akin ang mga damit. Kahit na medyo kakaiba, isusuot ko na lang. Inihagis muli ni Alex ang mga damit sa kanya. Kinuha ni Bea ang mga damit at pumunta sa isang sulok bago ito isinuot. Hindi niya nakalimutang paalalahanan si Alex. Huwag kang sumilip. Nakita ko na lahat ng kailangan kong makita. Walang makikita. The asterisk man tao. Wala kang sense of aesthetics. Palihim na nagngangalit si Bea. Sa kabilang banda, nakita ni Alex ang storage ring sa Inquisitor at hinubad ito. Nang makita niya ang ari-arian sa loob ng singsing, naroon ang lahat ng kailangan niya, at ang masaganang supply ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Marami sa kanila ay magagandang bagay na hindi siya magkaroon ng pagkakataong makita sa diffracted na universo. Gaya ng inaasahan, ang pagpatay ng isang tao para sa kanyang ari-arian ang pinakamabilis na paraan para yumaman sa mundong ito. Nakakita siya ng token para dumaan sa force field sa loob ng mahiwagang treasure storage. Inihagis niya agad kay Bea. Pagkahawak ni Bea sa kamay niya, nagtanong siya, paano mo nabawi ang lakas ko? Lahat ng tao dito ay may uri ng golden identity imprint. Nilagay ko lang ang imprint sa kaluluwa ng bangkay sa katawan mo. Mukhang tama ang hula ko. Sa imprint na ito, ang mahiwagang kapangyarihan sa Golden City ay hindi magagawang isil ang iyong cultivation. Inilagay mo sa dibdib ko. Tama iyan. Pwede mo sanang ilagay sa braso, balikat, o kung ano-ano pa, pero pinili mo ang dibdib ko. At sinabi mong hindi mo sinasadya. Ito ay dahil ang lugar na iyon ay ang pinakakapansin-pansan. Habang nagsasalita siya, ibang boses ang maririnig mula sa kulungan. Nagulat si Alex at Bea.
Ang mga tao sa Golden City ay may mataas na paglilinang. Ang katotohanan na ang nagpapatrulyang kapitan ay maaaring mahuli si Alex kapag ang kanyang lakas ay hindi si Eliado ang nagsalita para sa sarili nito. Nakapagtataka, nahuli niya ang Inquisitor of Guard at patayin siya. It seems to be the previous warden. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Bea via telepathy. Magkunwaring walang malay at hulihin mo siya tulad ng dati. Napahigik agad si Bea sa lupa. Mabilis na pinakialaman ni Alex ang bangkay ng Inquisitor sa paglalatag nito sa lupa. Maya-maya, dirdiretsong naglakad ang warden at nakita niyang nakakalat ang damit ni Bea. Ang Inquisitor ay hubot-hubad habang nakakross ang paa sa lupa, samantalang ang katawan ni Bea ay natatakpan ng damit ng Inquisitor. Hindi man lang siya nagabalang tingnan si Alex. Lord Inquisitor. Tinabi ng warden, Lord Inquisitor, ang 9 Heavenly Ruin ay nabuksan ng maaga. Sa sumunod na segundo, naglunsad ng pag-atake si Alex at agad siyang sinaksak sa ulo gamit ang Immortal Butcher. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ang lalaking iyon ay naging mapagbantay, at bigla niyang itinagilid ang kanyang ulo at iniwasan ang nakatusok na espada. Pagkatapos noon ay hinawakan ni Alex ang palso ng kamay niya. May mali talaga. Nabawi mo talaga ang lakas mo. The Asterisk Man ito. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3486. Hindi rin mahina ang warden. Matapos iwasan ang palihim na pag-atake ni Alex, lumundag si Chi sa buong katawan niya. Nag-activate siya ng hindi bababa sa 100 layer ng mga defensive barrier na naglalaman ng iba't ibang kulay upang protektahan siya. The Asterisk Man 8. Uri ng pagong ang lalaking ito. Hindi na nagdalawang isip pa si Alex at nag-condense sa likod niya ang isang golden-bodied Buddha. Pinumba niya ito ng pagkaway-kaway gamit ang Immortal Butcher sa kanyang kanang kamay at ang 3,000 Forbidden Spell sa kanyang kaliwang kamay. Ang 3,000 Forbidden Spells ay ang mga Forbidden Spells ng G-Universe. Hindi ako naniniwalang hindi ko mababasag ang baw ng pagong mo. Tumalon din si Prinsesa Bea sa sandaling iyon. Ang kanyang pamamaraan ay kakaiba. Ito ay isang bagay na parang isang ilusyon. Isang sexy, kaakit-akit, at underdressed na babae ang kanyang pinakawalan. Diretsyong napalunok ang babae sa noo ng warden at may ginawang hindi niya nalalaman. Kaagad pagkatapos, ang mental state ng warden ay nahulog sa isang maikling pagkatulala. Mahusay na doom. Great and feeble. Mahusay na mabagal. Mahusay na severance. Inihagis ni Alex ang lahat ng uri ng bihira at kakaibang mga bawal na spell sa warden. Pagaman sila ay mga uri ng suporta, nagtrabaho sila ng mahusay. Ang mga hadlang ay nagsimulang maghiwa-hiwalay mula sa kanyang panloob na katawan. Tar-eret. Boom. Boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Ang nagtatanggol ng mga hadlang ay pinutol ng patong-patong. Ang ilan ay nanghina sa kanilang sarili. Patayin. Tinusok ng Immortal Butcher ang puso ng warden ng Supremo Chi. Samantala, itinali ni Prinsesa Bea ang isang pulang lubad sa kanyang ulo at hinatak ito ng napakalakas. Ang ulo ng warden ay hindi naputol, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakatali. Medyo masama ang pamamaraang ito. Bahagyang nagulat si Alex. Pinagbalatan mo ang maputing mabalahibong hayop kaya gagamitin ko ang iyong kaluluwa para mabayaran ang utang. Ibinuka ni Prinsesa Bea ang kanyang bibig at sumisip-sip ng masigla, kinain agad ang kaluluwa ng warden. Nakakatakot pala ang mga babae ng Zerefon clan na diretsyong kumakain ng kaluluwa ng tao. Napaatras si Alex ng 2 hakbang at naramdaman ang panganib. Wala sa mga pag-iral sa sinaunang landas ay simple. Kahit na kinain ni Prinsesa Bea ang kaluluwa ng warden, isang malambot na gininto ang liwanag ang lumutang, na nagpapahiwatig na si Bea ay hindi makakain ng imprint ng pagkakakilanlan ng Golden City na may kumakain ng kaluluwa. Isang paraan, at hindi rin niya maaaring gayahin ang nakaraang aksyon ni Alex.
Agad na iniunat ni Alex ang kanyang kamay at nakuha ang gintong liwanag na iyon. Ulalas ni Bea, maaari mo talagang makuha ang gininto ang liwanag ng pagkakakilanlan sa Golden City. Sabi ni Alex, kaya maaari mong mabawi ang iyong lakas. Sino nga pala yung babaeng yon na bumaon sa ulo? Sagot ni Bea, bakit ko naman sasabihin? Casual na tanong ni Alex sa kanya. Matapos mag-isip sandali, idiniin niya ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan. Ramdam niya ang pagre-relax ng kanyang katawan sa presensya ng imprint. Na parang inalis na ang lahat ng paghihigpit sa Golden City. Bale magbago man ang porma sayo ng 13 bituin sa kanyang katawan. Inalugog ni Alex ang bangkay ng warden at inalis ang kanyang singsing na imbakan bago niya sinabing 2 tao ang namatay. Ang naunang lalaki ay si Lord Inquisitor. Siguradong maaakit natin ang atensyon ng mga mamamayan ng Golden City. Baka dumating din ang lalaking nakahuli sa atin. Bilasan mo at umalis na. Dapat tingin si Bea sa ibang mga mamamayan ng Witch Beast Kingdom sa kulungan. Gusto ko silang iligtas. Paano mo sila ililigtas? Ang kanilang paglilinang ay selyado ng walang gininto ang liwanag ng pagkakakilanlan. Hindi sila makalakad ng mabilis. Kung gayon, paano mo napasok ang gininto ang liwanag ng pagkakakilanlan sa aking katawan? Bakit ko sasabihin sa'yo? Tinalamin ni Alex ang mga sinabi niya. Pagkatapos, diretso siyang lumabas ng selda at tumungo sa pintuan. Hoy! Hintayin mo ako! Hinabol siya ni Bea. Gusto niyang iligtas ang mga tao, ngunit hindi niya magawa dahil ipinagbabawal siya ng mga kondisyon. Paglabas ng buhay ay isa pang issue. Gayunpaman, noon nalaman ng mga tao sa labas ng bilangguan na may nangyari sa piitan sa pamamagitan ng hindi kilalang paraan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga gwardya sa bilangguan. Nakita nila si Alex at Bea na tumatakbo palabas ng mga oras na iyon. May nangyari talaga. May nakatakas sa kulungan. Alihin sila. Nasaan si Lord Inquisitor? Ito ay masama. Si Lord Inquisitor at ang prison warden ay napatay na. Nang mapansin ni Alex na hindi tama ang sitwasyon, agad siyang naglunsad ng preemptive strike. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3487. Mahusay na bangungot spell. Buzz. Isang mapangasar na dagat ng mga panaginip ang bumalot sa grupo ng mga taong sumugod. Oof. Ang mga taong ito ay may mataas na antas ng paglilinang. Gayunpaman, ang Great Nightmare spell na ginawa ni Alex sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas ng pag-iisip ay maaaring bumalot sa lahat ng mga taong ito. Sabay-sabay niyang inubos ang lakas ng kanyang pag-iisip kaya samukha siya ng isang subo ng dugo ng sabay-sabay. Pumunta ka. Hinawakan ni Alex si Bea na nakasunod sa kanya. Huwag mo silang hawakan. Nagulat si Princess. Hindi niya inaasahan na magiging napakaganda ng paraan ni Alex. Maingat silang dumaan sa karamihan at lumabas ng pinto ng piitan. Gayunpaman, ang aktwal na tagal ng Great Nightmare spell ay maikli para sa mga may mataas na cultivation. Ang isa sa mga sumugod ay mayroong isang banal na artifact na nagpalakas ng kanyang lakas sa pag-iisip. Mabilis siyang nagising mula sa bangungot. Pagkatapos, nagpakawala siya ng nakakapanghina ng lupa at ginhaisang ang lahat mula sa bangungot. Nasaan sila? Nasa labas sila. Tumakas na sila. Habulin mo sila, dali. 2 tao ang mananatili at haharap sa Panginoong Inquisitor at sa Warden ng bilangguan. Ipaalam sa Patrol Division at iset off ang emergency flare. Whoosh! Crackle! Isang flare ang sumabog sa hangin na parang firework. Sa sandaling iyon, lumabas sa piitan sina Alex at Bea at pumasok sa pangunahing kalye ng Golden City sa bilis ng kidlat. Nang makita nila ang flare na sumasabog sa hangin, sinabi ni Bea, ito ay isang flare para sa Patrol Division. Malapit nang sumugod ang Patrol Division. Bilisan mo tumakbo. Sandali. Hinawakan siya ni Alex. Tingnan mo. Hindi ba nauna ang mga iyon sa Patrol Division?
Huwag kang magpanik. We have the identity imprints. We will attract attention instead if we move now. Tiyak na naunawaan ni Bea ang prinsipyong ito. Pareho silang bumagal tulad ng mga tao sa kanilang paligid. Tumingin sila sa langit at sa kanilang paligid bago nagpakita ng nagulat at naguguluhang ekspresyon. Pagkatapos tumingin-tingin ang team ng Patrol Division, agad silang tumakbo patungo sa kulungan. Nakahinga ng maluwag sina Alex at Bea. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Umalis sa Golden City. Tanong ni Bea. Dapat pumunta ka. Kailangan kong maghanap ng tao, sabi ni Alex. May hinahanap ka. Hindi nakakagulat na gusto mong pumasok sa lungsod. Sige. Goodbye then. Prangka si Bea habang winawagayway ang kamay at nagpaalam kay Alex, pero bigla niyang narinig ang galit na pagsigaw ng isang tao. Parang air raid siren sa modernong lungsod. Pagkatapos noon, isang imahe. Na project sa kalagitnaan ng hangin. Iyon ang imahe ni na Alex at Bea. Pareho silang pinaghahanap. Halos lahat ng tao sa Golden City ay nakikita ang wanted notice na ito. Higit pa rito, mayroong isang audio announcement na nagsasabing mayroon silang pinatay ang Chief Inquisitor at Prison Warden at hiniling sa lahat ng mamamayan na arestuhin ang mga wanted na kriminal. The asterisk man ito. Ang bilis naman nila. Tumalikod na naman si Bea dahil pareho silang nataman. Bakit ka bumalik? Tanong ni Alex. Sabi ni Bea, malaki ang posibilidad na mahuli tayo kung magkahiwalay tayong kumilos. Kailangan nating magsanib puwersa para magkaroon ng mas maraming pagkakataong makatakas. Hindi na kailangan. You are a burden to me. Bea gritted her teeth. Minamaliit mo ba ako, UB asterisk starred? Malalaman mo kung gaano ako kalakas kapag dumaan ako sa seremonya ng pagtanda ko. Maya-maya lang ay may sumugod na grupo ng mga tao. Nandito na ang mga wanted na kriminal. Halika na dali. The asterisk man. Go! Inawakan ni Alex si Bea at nag-teleport. Nang muli siyang lumitaw, nagbalat kayo siya bilang isang katanghaliang may edad na lalaki. Gayunpaman, ito ay walang saysay. Dalawang sinag ng liwanag ang direktang lumitaw sa kalangitan na nagniningning sa kanila tulad ng isang napakalaking punto ng nabigasyon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3488. Banal na si asterisk D. Paano magkakaroon ng ganoong bagay sa Golden City? Hindi nakilala ang isang taong may identity imprint. Artificial intelligence. Paulit-ulit na reklamo ni Alex habang tuloy-tuloy ang teleport kay Bea. Gusto niyang mag-teleport muna sa labas at mag-isip ng paraan para makapasok sa lungsod sa susunod, ngunit nalaman niyang bawal ang teleportasyon sa espasyo sa pagitan ng Golden City at ang force field sa labas. Hindi niya magawa dahil masyadong malupit ang pagsupil. Ito ay naramdaman na katulad ng atmosfera ng Earth kung saan ipinagbabawal ang spatial teleportation sa loob ng saklaw ng atmosfera. Hindi mabilang na mga tao ang nakahabol sa kanila mula sa likuran. Ang bilang ng mga humahabol ay patuloy na dumarami. Anong gagawin ko? Napabuntong hininga si Alex. The Witch Beast Princess, sa ganun naguluhan sa kanyang salita. Kaya tinanong niya, ano ang banal na si asterisk T? Natahimik sandali si Alex bago niya sinabing, ito ay isang lutong bahay na pagkain. I'll make one for you when I have the chance. Tumango si Bea. Kayong mga tao ay gustong-gusto ninyong magsaya sa inyong sarili at gumugol ng hindi mabilang na oras sa walang kabuluhang pagluluto, ngunit mahal ko ang inyong mga lutuin. Naayos na. Hayaan mong kainin ko ang iyong banal na si asterisk T sa susunod. Dapat tingin si Alex sa likod niya. Hindi tayo makakalagpas, kung hindi, mamamatay tayo. Bumalik tayo at pumasok sa Golden City. Great and feeble. Mahusay na bangungot. Pag-iilaw ng liwanag ng Budista. Natuklasan ni Alex ang mga benepisyo ng 3,000 dakilang daw. Tila nag-compliment sila sa isa't isa. Go!
Pagkatapos uminom ng ilang pills, nagpatuloy si Alex sa pagtakas kasama si Bea at nagtungo sa core area ng Golden City. Magagawa niyang mag-teleport hanggat umalis sila sa hanay ng field ng puwersa. Whoosh! Ang teleportation at ang navigation beam ay gumagalaw ng magkatulad. Kasuklam-suklam, saan ka tatakas? Isang boses ang biglang umalangaw sa kanilang dalawa. Sumulyap si Alex. Ang patrolman pala ng Golden City ang nakahuli sa kanila dati, yung may nakakatakot na mataas na cultivation. Ang kanyang paglilinang ay malinaw na mas mataas kaysa sa punong Inquisitor, at nabigla sina Alex at Bea sa harap ng isang malaking pagbaril. Pagkatapos, pinakawalan nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Inilabas ni Bea ang isang dakot na pulang sinulid. Ang bawat pulang sinulid ay parang mamamatay tao na laser. Sa kabilang banda, nagkalat si Alex ng isang dakot na manikang papel. Matagal na niyang hindi ginagamit ang Paper Doll Curse of Three Realms. Ito ay isang medyo mahiwagang sumpa. Ang kapangyarihan ng Paper Doll Curse of Three Realms ay tataas, na tumutugma sa antas ng cultivation ni Alex. Pinakamahalaga, maaari nitong sirain ang katotohanan. Dagendong. Tumapa sa lupa ang mga paper dolls at naging tao, kasama sina Bea at Alex. Kagad pagkatapos, lumikha siya ng hindi mabilang na mga imahe ng salamin. Nauwi sa gulo ang eksena. Nanlaki ang mata ng patrol chief at ang squad ng Golden City Patrolman, hindi alam ang gagawin. Habang nakaharap sila sa daan-daang mga manikang papel, mga larawang salamin, at mga totoong tao na mahirap paghiwalayin. Samantala, kinuha ng totoong Alex si Bea at tumakas sa pamamagitan ng Earth Escape Technique. Larong pambata. How dare you display your skills in front of an expert? Ang patrol chief ay gumawa ng pawalang na sweep gamit ang kanyang sibat. Libo-libong lansyado ang nabuo sa pamamagitan ng malawak na batas at dumaan sa daan-daang ilusyon sa unahan. Ano ang ginawa ng dugo ng mga tao? Ang freeze ay ang mga ilusyong pinatay ng mga sibat na anino ng mga batas ay bumagsak sa lupa ng makatotohanan at matingkad na namatay na may dugo, sirang mga paa, at mga bangkay. Ito ay talagang overpowering ang trick na ito, di ba? Sir, alin dito ang totoo? Nagkaroon din ng problema sa navigating Golden Light. Nagkagulo ito at hindi nagawang makilala ang mga dummies na nilikha ng Paper Doll Curse of Three Realms. Malamang na mabigla si Alex sa eksenang ito. Dumapit ang patrol chief sa dalawang pinatay na bangkay at sinundot ang mga ito gamit ang dulo ng kanyang sibat. Tila ay ganap na nadama tulad ng mga totoong tao sa mga tuntunin ng pandamdam o visual effect. Gayunpaman, ito ay ganap na imposible dahil hindi bababa sa isang dosenang mga naturang bangkay ang nanatili sa lupa. Nakakamangha talaga itong panlilinlang ng tao. Ang pinuno ng patrol ay pinangalan ng Ruka. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa direksyon ng Golden City. Pagamat hindi natunton ng gininto ang liwanag ang tunay na Alex at Bea, mayroon siyang kutob na tiyak na buhay ang 2 taong iyon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3489. The Asterisk Man 8. Pinaslang ang punong Inquisitor. May sariling dahilan. Kung hindi niya sinabi sa punong Inquisitor na nahuli niya ang prinsesa mula sa angkan ng Seraphim sa Witch Beast Kingdom, hindi siya pupunta sa piitan at pinatay ang sarili. Gayunpaman, hindi niya maisip ang isang bagay. Paano napanatili ng 2 taong iyon na walang tatak ng pagkakakilanlan sa kanilang mga katawan ang kanilang paglilinang at lakas? May problema kaya sa Supreme Force Field ng Golden City? Makalipas ang halos 5 minuto, muling lumitaw ang nagnanavigate na gininto ang liwanag na humahabol kina Alex at Bea nang mag-expire ang epektibong tagal ng Paper Doll Curse of Three Realms. Ang mga dagwang bangkay na iyon sa lupa ay naging mga manikang papel at mga sirang papel. Nagkatinginan ng mga tao nang may pagtataka nang makita ang puting papel sa buong lugar. Bumaba ang mukha ni Ruka, at lumiwanag ang kanyang figure bago niya hinabol sina Alex at Bea.
Hindi ko inaasahan na ang Paper Doll Curse of Three Realms ay magkakaroon ng ganoong epekto. Napansin ito ni Alex dahil hindi sila hinabol ng nakakainis na sinag ng gintong liwanag sa loob ng 5 minuto na yon. Nagtapon pa siya ng ilang paper dolls. Gaya ng inaasahan, dama po ang gintong liwanag sa lahat ng mga manikang papel. Kinuha ni Alex si Bea at nag-teleport. Lumitaw si Ruka sa susunod na segundo at inatake ang mga manikang papel. The Asterisk Man 8. Mga peke na naman sila. Ang mga manikang papel ay may napakalimitadong lakas sa pakikipaglaban. Tila ay mas masahol pa sa isang 3 taong gulang na bata sa harap ng isang malaking pagbaril tulad ni Ruka. Natural, masasabi niyang peke sila sa isang sulyap. Kung hindi, hindi sila madaling mapatay. Makalipas ang 5 minuto, nakarating sina Alex at Bea sa isang tiyak na plaza sa Golden City. Nagkataon na nakita nila ang isang void gate ang lumalabas doon. Maraming tao ang tila pumila, sinusubukang pumasok sa void gate. Isang dalaga ang nagpapaliwanag sa mga tao. Sa tuwing bubuksan ang 9 Heavenly Ruin, may lalabas na kaunting witch essence. Ito ang pinakamahalagang layunin ng iyong paglalakbay. Tandaan. Huwag kailanman hawakan ito ng iyong mga kamay. Kailangan mong kolektahin ito gamit ang witch ring. Hindi ako magsasalita tungkol sa iba pang mga mapagkukunan. Maaari mong ipakita ang iyong individual na talento. Hindi ligtas sa loob, kaya sana magtulungan kayong lahat at huwag magpatayan. Sige. Sa sandaling sinabi iyon ng dalaga, muling lumitaw ang sinag ng gintong liwanag sa itaas ng ulo ni na Alex at Bea. Naabutan din sila ni Ruka pagkatapos. Paper dolls. Holy crap. Naubusan na ako ng paper dolls. Parang isang sakuna ang ginawang pagpatay ni Ruka. Mamatay. Tahimik na nagmura si Alex at agad na bumagsak ang hamog na nagyelo. Great Icebound. Boom. Tarat-tarat. Isang pagsabog. Napaatras sina Alex at Bea ilang daang metro matapos ang pagsabog ng hamog na nagyelo. 70-80 metro lamang ang layo nila mula sa void gate ng 9 Heavenly Ruin. Sunod-sunod na kumilos ang dalaga na nagpapaliwanag kanina at ang mga papasok sa 9 Heavenly Ruin sa paligid niya. Pinalibutan nila sina Alex at Bea. Let's see kung paano kayo makatakas ngayon, panunuya ni Ruka. Malungkot na sabi ni Bea, hindi ko inaasahan na mabibigo pa rin tayo sa pagtakas. Mukhang desidido si Alex habang sinasabi, that's not necessarily true. The Asterisk Man ito. You guys forced me to do it. Come out, my little one. Ipinatawag ni Alex ang maitim na demonyong Lotes. Sa sandaling lumitaw ang maitim na demonyong Lotes, ang nakapaligid na presyon ng hangin ay agad na bumaba at ang kinang ng buong Golden City ay lumabo. Isang babae ang itinayo sa malademonyong Lotes. Matapos tingnan ng void gate, tumawa siya at sinabing, haha. Ang isa ay maghahanap ng mataas at mababa upang mahanap lamang ito kapag hindi inaasahan ng isa. Nandito na pala ang Eye of Nine Yin. Alex Rockefeller, may problema ka na naman ba? Magmakaawa ka. Tutulungan kitang patayin sila kapag nangako kang magiging alipin ko. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3490. Ano? Ano to? Natigilan si Ruka, ang dalagang iyon, pati na ang grupo ng mga taong nakapaligid kay Alex. Sobrang galing. Hindi lang ang ng demonyong Lotes ay isang potensyal na karanasang trauma na hindi nila kayang labanan, ngunit ang mga patong-patong ng mga batas ng Golden City ay pinigilan din bilang karagdagan. Bakit ang 9 Heavenly Ruins ay naging Eye of Nine Yin sa kanyang bibig? Ano ang Eye of Nine Yin? Lady Black Lotus, we are in the same boat after all. I believe you will not end up well if I die. Kung hindi mo ako ililigtas sa kasalukuyang sitwasyon, tayong dalawa ay matatapos na. Pinalaan ni Alex ang babaeng kakatayo lang sa malademonyong Lotus. Tumawa si Lady Black Lotus. Mahina ka talaga palagi. Sige.
Ililigtas kita minsan para sa kapakanan ng pagdadala sa akin sa Eye of Nine Yin. Ang kamalayan sa sarili ng madilim na demonyong Lotes ay napaka-independent. Sa makatuwid, halos tiyak na ang taong ito ay ang reinkarnasyon ng demonic Lotes ng Genesis. Sa sumunod na segundo, itinuro ng Black Lady ang isang daliri at isang itim na kadena ang dumaan sa katawan ng dalagang guro kanina. Whoosh! Halos sa isang kisap mata ay nawala ng tuluyan ang dalaga, tanging damit na lamang ang naiwan sa kanyang katawan. Mabilis silang bumagsak sa lupa at nagkumpol-kumpol ng walang anumang malaking suporta. Ha! Madam Maya! Saan pumunta si Madam Maya? Bakit siya nawala bigla? Ang eksperto sa patrol, si Ruka, ay nagsalubong ng kilay. Dahil sa resultang ito, tahasang kumirat ang kanyang puso dahil hindi pa siya nakakita ng ganito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito ang binatang ito nakakatakot na bagay sa kanya. At saka, mukhang hindi rin niya ito kayang kontrolin ng buo. Tumakbo. Angal ni Ruka. Tigaw ng mga estudyante ng isang school sa Golden City na nakapaligid kina Alex at Bea habang tumatakas. Nagkalat ang mga tao sa gulat, ngunit sa mga mata ni Lady Black Lotus, hindi sila kasing bilis sa kanya, gaano man sila kabilis tumakas. Whoosh! Pinalabas niya ang hindi mabilang na maitim na kadena na dumaan sa katawan ng mga taong iyon. Ang mga taong iyon na unang nagplanong pumasok sa Nine Heavenly Ruin ay sunod-sunod na nawala. Tanging mga damit lang nila ang natira sa buong lugar. Nakakakilabot. Ito ay simpleng nakakatakot. Si Princess Bea ay quite excited noong una. Ang taong ito, si Alex, ay talagang nagtataglay ng napakahusay na sandata sa pagpatay, ngunit nang nasaksihan niya ang tumalikod na massacre. Hindi. Pagkatapos ng hindi makatwirang pagkasira ng mga buhay na nilalang, nakaramdam ng takot si Bea mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano ang mangyayari kung ang mga itim na kadena ay dumaan sa kanyang katawan? Nakaramdam din ng matinding takot si Ruka. Anong gagawin ko? Sa pagkakataong iyon, nakatitig na sa kanya ang Black Lady. Whoosh! Sa sumunod na segundo, muling tumama ang mga itim na tanikala at tumago sa katawan ni Ruka. Gayunpaman, ang kanyang damit ay hindi nahulog sa lupa. Sa halip, ang nanatili sa lugar ay isang piraso ng kahoy. Isang substitution puppet. Daduraj ang puso ni Ruka. Ang pagpapalit na pupe ay napakahalaga at katumbas ng pangalawang buhay. Kinailangan siya ng 10,000 taon upang maiangat ito sa kasalukuyang estado, at ang material nito ay hindi umiiral sa diffracted na universo, hindi pa banggitin ang sinaunang landas. Ito ay isang bagay na nakuha niya mula sa Siyam na Heavenly Ruin. Ha! Medyo advance ang substitution puppet na ito, di ba? How dare it deceive my eyes? Inalog ni Lady Black Lotus ang mga tanikala at nahulog ang piraso ng kahoy sa kanyang kamay. The Wood of Nine Yin Eye. Yay! It is really good stuff. Mukhang walang pagkakamali. Ang nasa loob ng Void Gate ay talagang ang Eye of Nine Yin. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela. Mabuhay. Please like, share, and subscribe. Salamat po.